Isang nanay umiiyak dahil hindi na daw nabibisita ng mga anak. Gaano ka po kadalas dalawin ng mga anak mo? Once in a blue moon. Feeling ko, pag yung katulad namin na parang kaya namin, parang kaya naman yan ni mama, parang may mga sasakyan naman kayo, ba't hindi nyo ko madalaw? Nakakapunta kayo kung saan-saan, bakit ako? Dito lang. Grabe, sakit naman. Lagi niyong ingatan yung magulang niyo. Ako, sabi ko sa inyo, wala na akong magulang. Ang sakit mawala ng magulang. Pahalagaan niyo yung magulang niyo. At the end of the day, kahit anong mangyari, di ba? Sila pa rin yung tatakbuhan mo. Magulang mo pa din sila. May mga anak na ganyan, pero sana hindi na makalimutan na merong mga magulang. Sobra ang ginawang sakripisyo, trabaho para meron silang makuhang diploma. Without our parents, we are nothing. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another heartfelt and viral topic patungkol sa isang contestant sa segment ng TVJ na naglabas ng kanyang mga saloobin sa kanyang mga anak na di umano'y hindi na raw siya dinadalaw. Hanggang saan nga ba ang obligasyon ng magulang sa anak at ng anak sa magulang? Maliban na mag-demand ng oras ang magulang sa mga anak, kahit na may sari-sarili na itong mga pamilya, natatapos ba ang pagiging isang anak sa magulang sa oras na nagkapamilya na ito? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. But first, let me give you a brief context. Ang segment na ito ng TVJ ay tinatawag na Babala, Huwag Kayong Ganon. Babala, huwag kayong ganun. Basically, ang game na to ay similar sa Bawal Judgmental. Bawal Judgmental! Wherein may mga guest players na maghuhula at mag-a-identify sa mga correct choices from descriptions ng grupo ng mga tao na may iba't ibang distinctive characteristics, past experiences, at emotional revelations. Going back, this episode was aired last Tuesday, August 15. Mga na-invite nilang mga group of people ay mga senior citizens who are currently living alone or living on their own. Meaning to say, mga nag-iisa sa bahay at sa buhay. One of which is Mother Angie, 73 years old. At 73, gaano katagal na po kayo living on your own? 3 years. 3 years. Yeah. Asan po yung asawa? He's gone. He's gone. He passed away. He passed away Yeah, na. 3 years ago. Ilan po ang mga anak? 2. 2. Sinabi din ni Mother Angie na nasa Pilipinas lang ang kanyang mga anak. Nasa Pilipinas po ba sila, yung inyong mga anak? Yes. Mayroon na silang pamilya na sarili nila. Next, Alan Kay asked Mother Angie kung gaano daw siya kadalas dinadalaw ng mga ito. Gaano ka po kadalas dalawin ng mga anak mo? Once in a blue moon. Humilit pa si Alan Kay kung hindi ba daw siya nagtatampo sa mga ito. Sagot ni Mother Angie. Hindi po ba kayo nagtatampo sa kanila? Ay, sabi ko nga, kami yata mga paraffol na lang. Ay. And this is the part where they become emotional. Kasi, kasi feeling ko, pag yung katulad namin na parang kaya namin, parang kaya naman yan ni mama, parang gano'n. But siyempre, emotional. Sinabi ni Mother Angie na she has to be alone dahil ayaw niya namang makitira sa mga bahay ng kanyang mga anak. I have to be alone kasi ayoko naman tumira sa mga anak kasi may mga manugang yon. So baka mapagbintangan pa akong alam mo na yon, yung laging kaaway. Bukod dito, hindi daw alam ng kanyang mga anak na sumali siya sa segment ng TVJ that day. At hindi na daw siya nagpaalam dahil busy daw ang mga ito. Busy sila, parang may mga sasakyan naman kayo, ba't hindi nyo ko madalaw? Nakakapunta kayo kung saan-saan, bakit ako? Dito lang. And then yung lumalabas kayo, parang hindi na ako maalala. But hindi naman kasi ako mukhang kawawa, kaya binabaliwala na lang nila ako. Mother Angie cannot help herself but to cry. Even the host ay naging emotional na din.
Tinatanong din siya ni Ryan Agoncillo kung gaano daw siya kadalas na gustong madalaw ng mga ito. Sagot niya, I just drop by yung say hello, yung ano ka, okay ka ba? And Okay ka then lang bring ba? along the grandchildren. Hindi na ako yung pupunta doon sa kanila just to bati them. Kumilit din dito si Joey De Leon, saying na naiintindihan niya daw ang personality ni Mother Angie. Alam mo, totoo yan. Naiintindihan ko yung personality niya. Yan yung mga taong ayaw mang abala. Sagot naman dito ni Mother Angie, I May need mga the abala. ganun tao, eh. Gusto ko rin pagkaabalahan nila ako. nagbigay din ng panawagan ng mga hosts sa mga anak nito. Sabi nila, Gian, Maan, dalaw-dalaw din. Kay Mami. Kay Mami. Kay Gia at saka Kamaan, okay po yung video call. Nagpapakita yun na naaalala nyo. Iba po yung personal. Now, because of this, nakatanggap ito ng samot-saring sentiments mula sa mga netizens. Tulad ni Paul Doha, napakadaling mag-react. But a lot of parents doesn't know how to be one. Most of our traumas were, and still are, caused by our parents, sadly. Sabi naman ni Bibi, this is one of my million reasons why I don't want to get married because no one can look after my parents. Sabi naman ni Jet Padernal, we are so busy growing up and we often forget that they are growing old. Sa ngayon, wala pa ring ibang statements ang mga host at ang guest about sa topic na to. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, if you want to see someone, puntahan mo. I think ang nagiging problema kasi dito ay kung sino dapat ang gagawa ng move. Sanay kasi tayo bilang anak, tayong susunod sa mga magulang. But what if magulang na rin yung anak? Mayroon na silang pamilya na sarili nila. Now, not everyone has a parent na kaya pang lumabas-labas ng bahay. Hindi lahat may lakas pa na lumakad o gumala. But if ever meron pa naman, kung sino yung may gusto, maganda siguro na ikaw na din ang mag-initiate. In my case, ako ang pumupunta sa parents ko. Bakit? Dahil between my parents and I, mas kaya ko silang puntahan. At yun nga, babalik tayo sa privilege and opportunity. My point here is, kung sino ang may gusto, don't be scared to initiate. Hindi mo alam, baka naghihintayan lang kayo. Number 2, fear of rejection is real. Whenever I think of a reason, bakit takot ang tao na mag-initiate ng conversation or communication? It is because of fear. Takot lang tayong ma-reject. Ano ba yung rejection na tinutukoy ko? Nak, busy ako. Pa, sorry, hindi ako pwede. At sa totoo lang, aminin natin, the first rejection we received is coming from our parents. Kahit yung mga parents natin, sa mga parents din nila, iyon unang nakuha. And I think this is one of the reasons why your children or your parents don't reach out anymore. Kasi baka hindi ka naman pwede. Kung magulang ka or anak ka na nanonood ngayon, I hope that you acknowledge that fear. Dahil normal naman yan. At valid yan. But you need to overcome that by taking the first step. Number 3, habang may oras pa, sulitin mo. Sa totoo lang, wala namang perpektong magulang. They may be the reason why their children have their traumas. But at the end of the day, hindi pa rin sila habang buhay na nandito. Same goes with the parents. It's never too late to reach out to your children. Kahit na sa tingin mo ay huli na ang lahat or you already hurt them too much, huwag din sana kayong magsawa. Dahil hindi natin maipapangako ang bukas. Kaya habang may oras pa para pasalamatan, patawarin, at mahalin ang pamilya natin, gawin natin. Isa sa pinakamahirap ang magsisi kesa sa mahirapan. Real talk. We all have our fair shares of stories with regards to our families. Hindi pwedeng wala dahil panigurado, malaking impluwensya na kung sino ka ngayon ay dahil yan sa pamilyang nakagisnan mo. The truth is that we can set the standard and the culture of what we want our family to be. Open communication is still the key, and open for feedback is what we keep in standing. Now, kung anak ka, at kung ang dahilan kaya hindi ka nagre-reach out sa parents mo, it's because of the trauma and pain that you got from them. And same is true with the parents. Kaya hindi kayo nagre-reach out sa mga anak nyo. If it's because of the same thing, understand that there are certain situations where we have to become the bigger person. Now, hindi ko ini-invalidate yung pain. Hindi ko din ini-invalidate yung experience mo kaya hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin. But what I'm just trying to say is that at the end of the day, nag-iisa lang ang magulang mo, nag-iisa lang din yung mga anak mo. And always remember that family is not just about being blood-related. It's about the unconditional love and acceptance that comes from embracing each other's differences. May this video be the reason why you would reach out first.